Amihan, magtutuloy-patuloy pa rin sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, pero maulap na himpapawanin, mas mararanasan pa rin sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang Eastern at Northeastern Mindanao na magdudulot pa rin ng mga di inaasahang kalat-kalat na mga pag-ulan. Despite na maulap sa hilagang silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon at nalalabi ng Mindanao, Northwestern Luzon hanggang kanlurang bahagi pa rin ng Mimaropa magiging mananatili ang tagtuyot pero malamig ang simoy ng hangin sa buong bahagi ng Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 15, 2024. Ang oras nating price prompt ngayong umaga ay alas 11:06 na ng umaga. Well, tuloy-tuloy po ang malamig na simoy ng hangin sa atin sa buong bahagi ng Nodo Luzon at damay na ang Metro Manila at Southern Luzon. So, ang bahagi ng yan ay mas nakakaranas tayo ng mas gloomy pa rin at may mga ilang kaulapan. Despite na drier pa rin sa bahagi ng kaluran ng Nolo Luzon, pero despite din na malamig, tagtuyot pa rin ang umiiral. Dahil napakataas na po ng dry spell sa bahagi na ng Ilocos Norte, pababa ng Central Luzon, at ilang bahagi ng Pangasinan at Zambales area. And the rest ng bandang Metro Manila, nadadamay na at ilang bahagi ng kalurang bahagi ng Mindoro o ng Mimaropa area at west portions ng Visayas. Mataas na po at more than 800 na po yung dry spell index. So expected po yan ay paghandaan na dahil kapag tumataas na ang temperatura ay magiging delubyo yan sa nakakaranas ng tagtuyot. Bukod sa current conditions sa overcast nga po at gloomy dito sa amin sa Caloocan, ay ang pinakamababang temperatura na nitala sa amin kaninang 6:39 AM nakapagtala kami ng very lowest temperature of 23.7 degrees Celsius. Stationary na ito sa loob ng 3 araw. Kahapon, ganun din. Pare-pareho na stable at 23.7 degrees Celsius. Pero sa pinakamataas na temperatura kahapon, nakapagtala kami kahapon ng 2:54 PM ng 31 degrees Celsius. So, medyo comfortable na despite na pinakamataas na temperatura na yan sa amin sa Caloocan. Ibig sabihin lamang ay wala pong silbi ang taas ng heat index ngayon. Dahil kahapon nakapagtala lamang kami ng 36.2 degrees Celsius. Automatic, malamang kay Pag-asa, kung itatabi natin, ay wala ring nakataas na above na dangerous level o maging danger level na heat index. So, manatiling comfortable po. Wala tayong magiging komento ngayon dyan. Diretso agad tayo sa ating PH Extremes in past 24 hours. Nangunguna pa rin pagdating sa pinakamainit na temperatura ang Cotabato area. So naglalaro ang Cotabato at Zamboanga Peninsula na naghahabulan sa pinakamataas na alinsangan sa kanila at 34.1 degrees Celsius. Pero pagdating naman sa pinakamalamig na temperatura sa bansa ay ang Baguio City pa rin, pero syempre disregard na po ang Atok Benguet o sa Benguet na mas malamig kaysa sa Baguio City. Pero generally sa Baguio City ay pinakamababang temperatura sa kanila na nasa 13.2 degrees na grabe ang lamig dyan sa Baguio City. Kaya inaasahan na halos zero visibility. Ingat po sa mga umaakyat ng Baguio. At yung mga nasa Benguet, yung mga gulay ninyo dyan, ibenta nyo na po ng mas mura dahil masisira po yan. Hanggang February pa po makakaranas tayo ng mas matinding taglamig dyan. Sa inulan naman ng Surigao area, ayan, inulan pa rin sila ng moderate to heavy rain showers in past 24 hours na umabot sa 187 millimeters ang total rainfall sa kanila. So malakas at tuloy-tuloy po ang mga naging pag-ulan sa kanila, puro sa silangan pa rin ng bansa ito. Sa ating outside humidity, medyo mas drier po tayo at 69% halos at tumataas ito ng 2% since last hour. Pero kaninang madaling araw, nasa 83% ito. So sa gabi madalas nagiging mataas ang ating water saturation sa paligid. At mataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Well, epekto pa rin ng ating amihan na nasa 1,014 hectopascals po. And steady ito since last hour. So, walang pinagbago. Halos. Sa ating high tide and low tide status, manatiling mababa ang ating maghapon. Kaya layo-layo pa rin sa may bandang West Philippine Sea kayo
lumayag. Pero ingat dahil nasa mataas ang gale force winds sa kanluran ng baybayin ng West Philippine Sea. Ingat na lamang po despite na may mga mataas na alon paglagpas ng around 3 nautical miles. Ingat po. Nasa moderate pa rin na natili ang ating air concentration dahil hindi agad maka-vaporize yung air pollution natin sa syudad dahil nga po sa umiiral na thermal inversion at yung concentration kasi ng malamig na hangin sa impapawidin, nako-compress ito at hindi masyado nakakapag-vaporize yung mga usok na naiipon sa atin sa syudad. So magmas po tayo ngayong araw na natilingan nasa 61 po ang ating air quality index sa mga folks. Sa Manac, sumikat muli ang aring araw kaninang 6:24 AM at tinasang lulubog ito mamayang hapon at 5:45 PM. Ang 17% illuminated na po na waxing crescent. Hopefully, kagabi na nakunan ninyo na maganda ang conjunction ng Moon at Saturn. Nakuhan din natin ang inyong lingkod pero hindi ko na ginamitan ng telescope dahil saglitan lamang na nagkaroon ng clear skies on that time kaya sinat ko na lang gamit ang aking mobile phone. Sumikat naman ngayon ang buwan kaninang 9:38 AM at inaasang lulubog ito mamayang gabi at 9:44 PM. Nasa 17% illuminated po ito. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging maulap po ang ating maghapon. May chance ng pag-ulan at 26 to 30% chance. So, magdala na naman kayo ng pananggalang sa inaasahang ulan o pananggalang sa ulan dahil despite na magiging drizzle at light rain showers po ang iiral, hindi natin inaasahan lalo na dito sa atin sa Metro Manila na pumasok ang 30% chance ng light drizzle rain showers. Epekto na lamang yan ng saturation dahil sa dala na rin ng hanging amihan at medyo mataas na temperatura sa ground level. Bukas, magiging maulip din ang ating maghapon at nasa 36 to 40% naman ang chance ng pag-ulan. So, baka hanggang bukas ng Martes, makakaranas tayo ng mga ilang drizzle light rain showers. So, parang wisik-wisik lamang. So, magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. Pero wala po tayong shade line medyo dissolved po ang ating shade line dahil namamayagpag po ang ating amihan at yung southeasterlies naman sumasalubong dito sa ating amihan. So yung easterlies medyo dissolved muna siya ngayong araw. Wala po tayong inaasahan na shade line pero yung diffuse nito manatili dyan sa bahagi pa rin ng silangan ng Visayas. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa infrared true color. Makikita natin ang tuyot pa rin ang bahagi nito na Ilocos Norte at hanggang dyan sa bahagi ng Benguet, Baguio, pababa ng La Union, Pangasinan at ilang bahagi ng Central Luzon at Zambales. Kitang-kita po sa satellite imagery na halos hindi nagkakaroon ng maulap at direkta po ang sikat ng araw dyan. Swerte-swerte na lamang dahil umiiral po ang ating hanging amihan kaya lumalamig po yung area dyan. Pero wag nating baliwalain hanggat umiiral pa ang ating amihan. Paghandaan na po ng ating mga local government officials na i-prepare ang pagpasok ng tag-init dahil inaasahan na mas tataas po ang magiging problema lalo na sa patubig pagpasok ng Marso. So habang umiiral pa ang ating amihan ay dapat na pong pagplanuhan ito ng maaga at lagi ko pong pinapaalalahanan pa yan since last November 2023 pa po at ako'y nag-anunsyo na at nagbibigay na po ng babala na paghandaan po ang magiging epekto ng sobrang tagtuyot natin pagdating ng dry season. Madadamay na yung ibang bahagi ng Oriental Occidental Mindoro sa kanluran at ilang parte ng Mimaropa at ilang portions lalo na ng Sorsogon area. Kitang-kita sa ating true color satellite imagery na napakatuyo ang bahagi nito ng kanluran ng bansa. Pero sa bahagi ng nalalabi ng buong bansa, magiging mas maulap pa rin mula dyan sa bahagi ng northeastern Luzon, mababa ng southern Luzon, and the rest ng bahagi ng eastern Visayas. Despite na magiging katamtaman at magkakaroon lamang ng mga ilang isolated rain showers, ang inaasahan na maghapon sa bahagi ng northeastern Luzon pababa ng southern Luzon, hanggang damay na ang Metro Manila at Bicol Region and the rest ng Southern Luzon area. Sa bahagi ng Palawan, magiging
gloomy po at maulap po at magkakaroon ng mga isolated rain showers din lalo na sa kaduluduluhan po ng Batarasa at Brooks Point at ilang bahagi ng Puerto Princesa. So magdala na naman ng panagalang sa ulan. Pero despite na gloomy po ang halos buong bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon, maging sa Bicol region ay expected pa rin ang maaraw at fair weather po tayo dyan at malamig ang simoy ng hangin. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga ilang light at some moderate showers. At ilang bahagi ng buong Bicol region, mula dyan sa may bandang Masbate at dyan sa kaluran ng Hilaga ng Panay Island, magiging fair weather din at very gloomy rin ang iiral dahil sa ating amihan, the rest ng Northern Samar area. Pero pagdating sa katimugang bahagi ng Visayas, mula dyan sa bahagi ng Negros Region, Cebu, Bohol hanggang southern part ng Leyte, magiging mas gloomy po at mas maulap po, kaya asahan ang mga kalat-katapag ulan nitong maghapon. Kabilang na ang bahagi ng Maasin, Baybay City sa Leyte, Bohol at Siquijor, magiging mas maulap po dyan at kalat-kalat na pag-ulan na may posibilidad ding mga pagkilat at pagkulog. Pagtawid naman ng Northern Mindanao, lalo na ang bahagi ng Dinagat at Siargao Island, patawid ng Surigao City, ay magiging maulan po ang areas na yan. Typically, mga ilang moderate and some heavy rain showers. At nakikita natin, nasasakupan po dito ang buong Surigao City. Pababa ng ilang bahagi dyan sa Nasipit, Kleber, Carrascal, at the rest ng bahagi ng Surigao del Norte. Pero pagdating naman ng bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur, magiging mas maulap din po. So, isolated and scattered rain showers din ang iiral sa buong Agusan del Norte at Agusan del Sur. At the rest naman ng Surigao del Sur, magiging maulap din at asahan din ng mga kalat-katapag ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa bahagi ng Hinatuan, pababa na yan ng Compostela Valley. Pagpasok naman ng Davao Region, ay magiging maulap din po ang hipaporin. So, hindi mawawala ang forecasted na at least mga 40% chance na uulanin ang bahagi ng Davao del Norte. Kabilang na rin ang bahagi ng Davao del Sur, ay magkakaroon din ng mga isolated and scattered rain showers dahil nga po sa umiiral natin na southeasterlies na sumasakop sa bahagi ng Southern Mindanao area. Yung southeasterlies na yan, magkakaroon ng mga surface trough na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa buong bahagi ng katimugan ng Mindanao. At mula dyan sa bahagi ng Sorsogon, damay na ang Sarangani at General Santos City. Maging sa Sorsogon, magiging maulap din. Despite na mainit at mataas ang humid po, hanggang dyan sa bahagi ng Valencia, sa may sentro ng Mindanao, sa Bukidnon, ay despite na mataas ang humid o hot humid, expected din na maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. And the rest ng BARMM, mula dyan sa bahagi ng Marawi, Iligan, kasama na ako sa Ami City, magiging maulap din. Typically, partly cloudy at magiging maulan din ang ating hapon o ng gabi. Scattered po ito at isolated So take note yan, maging ng mga taga Cagayan de Oro. Pagpasok naman ng Zamboanga Peninsula, despite na hot humid din tayo dyan, ay magiging partly cloudy to mostly cloudy din pagdating ng hapon o gabi. Kaya expected din ang mga kalat-kalat and isolated rain showers, lalo na ng Zamboanga del Sur at Isla ng Basilan at Hulusulo lalo na nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan. So generally, ang halos 80% ng bansa, magiging fair weather po tayo, pero very gloomy nga lang tayo dahil sa umiiral na malawakang northeast monsoon, ay magkakaroon ng mga saturated ng mga water vapor na malamig naman, kaya drizzle rains lamang ang iiral. At wala po tayong inaasahan na shear line dahil wala pong espasyo ang easterlies na umiiral sa silangan at dagat ng Pasipiko. Nangunguna kasi dito yung ulap na nagdadala ng pag-ulan at dala ng southeasterlies natin. So, samantala wala naman tayong nakikita sa ating West Pacific Basin monitoring, sa ating tropical cyclone assessment monitoring. So, diretso kaagad tayo sa ating global spectral model. Ay mataas pa rin ang magiging pag-alon po sa ating gale force at taas ng alon ng dagat, lalo na sa buong silangan pa rin ng bansa at dyan sa bahagi ng Northern Luzon, dyan sa may baybayin o seaboards ng Batanes Group of Islands at Ilocos Norte. So, kung maaari, sa mga maliliit nating sasakyan pandagat, medyo delikado pong pumalaot ngayon dahil naglalaro sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng ating alon. Wala naman tayong masyadong magiging komento sa monitoring ng ating mean sea level pressure dahil mataas pong atmospheric pressure natin sa halos 3/4 ng bansa. Dikit-dikit pa rin ang isobar, so expected pa rin ang daloy ng ating amihan.
Yung daloy naman ng ating hangin ay mamutawi pa rin at tuloy-tuloy pa rin nga ang ating northeast monsoon hanggang sa susunod na araw pa. At dahil wala naman tayong magiging event sa mga computer models na predictions at maging sa ating global spectral model at kung babalikan natin ay mamumutawi lamang ang amihan na mag-iinggap sa halos buong bansa. Ayan, mula sa bahagi ng Luzon hanggang halos Visayas sa Northern Mindanao na umaabot. Halos wala po tayong inaasahang shear line, pero pagdating ng bandang January 17 to 18 ay maaaring mag-restore ito kapag nagkaroon ng panibagong cycle ng high pressure area din sa may bahagi pa rin ng Japan. So, pagka nagkaroon yan, posibleng yung ating stellis uli, aangat uli yan at magkakaroon na naman ng panibagong shear line. So, tingnan na lang natin this week. Anytime naman yan ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbuo hanggat mayroon tayong amihan at stellis. At narito po ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, January 15, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 15, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman ang hindi natin na-report ngayong umaga. Halos simplified lang ating weather systems ngayon. Wala namang ibang ganap kundi yung ating amihan lamang. And the rest, mga ilang kalat-kalatang pag-ulan lamang sa silangan ng bansa. Kaya tingnan na naman natin ng event lalo na sa amin sa Caloocan sa ating real-time weather information mula sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.